Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, naririto tayo sa araw na ito mga kapatid, na araw na higit na dakilang araw, higit na mainam na araw mga kapatid, araw ng Jumu'ah, na kung saan ay dito rin natapat ang araw ng Arafah. Alam nating lahat mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na dapat ay tayo ay magsumikap sa mga gawaing mga kabutihan mga kapatid na nananampalataya sa Allah, malaki man ito o maliit. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kung naalaala natin ay yung isang lalaki ayon kay Umar bin al-Khattab na nagtanong sa kanya o nagsabi sa kanya, isang Hudyo na madalas natin ito naririnig. Subalit walang sala kung palagi nating naririnig sapagkat hindi naman lahat ay nakakaalam nito. Pagkakataon na sa araw na ito ay araw ng Jumu'ah, Friday, at araw ng tinatawag na Arafah. Sabi ng lalaking Hudyo na ito, o pinuno ng mga nananampalataya, isang verse, talata, sa inyong aklat, sa banal na Quran, na binabasa ninyo, na kung ito ay dito ibinaba sa aming mga Hudyo, ay kami ay magfifista. Talagang pagfifistahan namin. Kaya tinanong siya ni Umar bin al-Khattab kung ano yung talata, at ito ang kanyang sinabi, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sa araw na ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, akmaltu lakum dinakum, kinumplito ko para sa inyo ang inyong relihiyon, wa atmamtu alaykum ni'mati, at ginawa kong ganap para sa inyo ang aking biyaya, wa raditu lakumul Islam dina, at kinalulugdan ko, pinili ko para sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. Kaya si Umar bin al-Khattab mga kapatid, sinabi niya, qad arafna dhalika al-yawm wal makan alladhi nazalat fihi ala nabiy sallallahu alayhi wasallam. Katiyakan na alam namin kung anong araw at kung saan lugar ito ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa qa'imun bi Arafah, na siya, si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ay nakatayo doon sa Arafah, yawma jumu'atin, sa araw ng Jumu'ah. Kaya mga kapatid, napakainam ang araw na ito. Bukod sa gantimpala o kainaman ng araw ng Jumu'ah, ay gantimpala at kainaman pa rin ng, ibig sabihin, araw ng tinatawag na Arafah, na dito na ibinaba ang, ibig sabihin, huling talata mula sa banal na Quran. Ang araw na ito mga kapatid ay dakilang araw, higit na mainam na araw, sapagkat napakaraming mga tao na ililigtas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito. Na makikita natin sa hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah. Wala nang araw na higit na marami na ililigtas ng Allah subhanahu wa ta'ala dito na alipin mula sa impyernong apoy. Min yawmi Arafah, kaysa sa araw ng Arafah. Tingnan ninyo mga kapatid, wala nang araw na higit na maraming ililigtas ng Allah dito na mga tao kaysa sa araw ng Arafah. Ibig sabihin nito ay sa araw na ito ay
higit na pinakamaraming ililigtas ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa impyernong apoy. Mula sa impyernong apoy. Ibig sabihin ay patatawarin ang kanilang mga kasalanan, papatnubayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, gagawa ng mga kabutihan, at iiwas na sa anumang mga gawaing paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman sila ay maliligtas mula sa impyernong apoy. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ijtahidu fi hadha al-yawm al-azim bid-du'a. Magsumikap tayo mga kapatid sa araw na ito sa pamagitan ng panalangin, sa pamagitan ng pagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga panalangin at tatanggalin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga dinadalang paghihirap o mga dalamhati. At ang higit na mainam na panalangin ay yung panalangin tungkol sa kaisahan ng Allah. Yung pagbigkas mo patungkol sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairud du'ai du'a'u yawmi Arafah. Ang mainam na dua, mainam na panalangin ay panalangin sa araw ng Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, at ang mainam na aking ipinananalangin o sinasabi, at pati na rin ang mga naunang mga propeta, nauna sa akin na mga propeta, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yan ang mainam, sabi ni Propeta Muhammad, na sinabi ko at sinabi rin ng mga naunang mga propeta sa akin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, wala nang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Wahdahu la syarika lah, na siya lamang ang nag-isa, na walang katambal, walang kapantay, walang partner, walang katulad. Wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, na sa Kanya siya ang nag-aangkin ng mulk, kapangyarihan, walahul hamd, at nag-aangkin ng tinatawag na pagpupuri, wa huwa ala kulli syai'in qadir, at siya ang lahat ng bagay ay nasa kanyang kagustuhan, nasa kanyang kakayahan. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya maganda at malaking pagbabati, hanian liman sama fi hadal yawm al-azim. Magandang pagbabati o malaking pagbabati sa sino mang taong Muslim na nag-ayuno sa araw na ito. Dakilang araw, higit na mainam na araw. Maliban na lamang yung mga nagsasagawa ng Hajj, kasi hindi sila pwedeng mag-ayuno. Pero tayong mga hindi nagsasagawa ng Hajj ay pagbabati sa atin na nagsagawa ng pag-ayuno, sapagkat 2 taon na kasalanan, 2 taon na kasalanan ay mabubura. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyamu yawmi Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Ang pag-ayuno sa araw ng Arafah, itong araw na ito mga kapatid, ahtasibu ala Allah, inaasahan ko mula sa Allah, an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu, na buburahin niya ang 1 taon na nauna na kasalanan at 1 taon na susunod pa na, ibig sabihin kasalanan, susunod na taon. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya yung mga nakapag-ayuno, dublihin natin, na sabayan natin ng, ibig sabihin ay laging panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung hindi naman nag-ayuno
ay samantalahin din natin ang pagkakataon na ito, mga kapatid, sa pamagitan ng ating panalangin sa Allah, pag-azkar, paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagbabasa ng Quran o pamimigay ng kawang-gawa o ano mang alam natin na makakayanan natin bilang gawaing kabutihan o kaya ay gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabot ng ating makakaya. Sa araw na ito, mga kapatid, hanggang bukas ay pumapasok pa rin sa 10 unang araw ng Dhul-Hijjah na higit na mainam na mga gawain, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.